Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate dito. 39526. Wala na siyang model mga kabay. Hindi ko na matandaan kung anong model nitong Stanley na to. Basta ito yung old model mga kabay. So ito mga kabay, pag pinisil mo umiilaw lang. Ayan. Pero di siya nagana. Ayan. Tapos pag tiningnan mo kung may laman yung battery, ayan, patay, wala po siya. So, ang gagawin natin yan mga kabay, titesting natin sa ibang battery. So, ito po yung ayaw gumana, tsaka walang laman. So, i-charge natin. Subukan natin kung magkakarga pa. So, ayan mga kabay. Ayan, nagcha-charge naman siya. So, titingnan natin kung magkaroon siya ng laman. Tapos meron tayo dito battery na merong laman. Ayan. I-testing natin. So ayan, check natin. Ayan, 2 bars. Ayan. So gumagana siya. Testing natin yung hammer mga kabay kung gumagana. So gumagana naman siya mga kabay sa screw. Yan, meron din. Shock, okay pa, gumagana din. Yan. So ang sabi kasi dito ng may-ari, minsan daw umaandar, minsan naman daw hindi. Pero yung battery niya talaga ay wala talagang laman. So ayan, nagcha-charge naman siya. Ayan. So titingnan natin. Pero kailangan pa rin natin buksan kung bakit. Ayan. Titingnan natin kung may nagbukas na nito mga kabay. Kulang na yung screw niya. Kaya pala may dalawang screw doon sa may magnet niya. Binuksan na pala ito mga kabay. Ayan. So ngayon, titingnan natin kung meron pang magagawa. So gumagana naman siya sa ibang battery. So baka sakaling sa battery lang o baka sa charger niya kaya hindi niya na-charge. Yun, may kulang pa. So titingnan na lang natin kung ano talaga at kung bakit ayaw. Tigas siya. Antigas. So yan mga kabay, nakalas na natin. So diretso na natin kaagad sa papaanda rin natin na nakaganito mga kabay. Pero kalasin natin yung transmission at baka tumalsik. Yan. So iti-testing natin na nakaganito. Ayaw kumagat. Wala na yung lock. Wala na ang lock. Ayan, gumagana. Gumagana siya. So, check na lang natin yung ayun. Wala na siyang carbon. Maiksi na. So, ang carbon pala nito mga kabay, ayan. Kaya siguro humihinto-hinto. Ayan. Dahil po dito sa kanyang motor. Ayan. Hindi siya makita mga kabay, pero tingnan nyo. Ang lalim na po. Wala na pong carbon. Nasa babang-baba na po siya. Ayan. Susubukan natin sungkitin para makita natin kung gaano na siya kaiksi. Tingnan natin kung masungkit pa siya. Parang hindi na aabutin. Hindi na aabutin. So ayaw. Tapos yung switch niya mga kabay ay ginawa na ng paraan. Ayan.
So binuksan na ito. Ayan. Patigil-tigil siya. So ito mga kabay, kung sakaling mag full charge ito, ayan, nagcha-charge pa naman siya. So maaring ang sira lang nito mga kabay ay yung kanyang motor switch. Ayan. Ito po. Kasi buo naman po yung transmission niya. So dito tayo mag-i-estimate. Ayan. Kung sakaling pati yung battery niya ayaw mag-full charge, ay nagcha-charge pa naman, matagal yan, 1 oras yan. Dadagdag natin yun sa estimate. Pero sa ngayon mga kabay, ang nakita ko lang dito na sira, yung motor niya mismo, wala na pong carbon. Buo po kasi yan mga kabay, hindi tayo makabiling carbon lang, isang buong motor yan. Tapos yung switch niya naman, binuksan na, ayan, antigas. Ayan, no, matagal bumalik. So maaring isa din to sa dahilan kung bakit pahinto-hinto siya. Ayan. Sa mga cordless naman kasi mga kabay, kadalasan talagang nasisira ay yung switch. Dito sa Stanley switch motor, mabilis masisira. Transmission, ganun din. Pero pag sa DeWalt mga kabay, ang laging nasisira doon switch. Lagi. Ayan. Lagi nasisira yung switch. Kaso lang, assembly po siya, kaya pag nag-estimate kayo ng switch, kasama po yung motor. Ayan. So, yan lang mga kabay. Ang ating estimate dito ay motor in switch. Ayan. So, hindi ko na po aantayin yung battery na mag-full dahil matagal pa po yan. So, yan lang po ipapakita ko sa inyo. Ang estimate natin dito sa old model na Stanley na 18 volts ay motor in switch. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye-bye.